Pero ngayon po guys, I would like to ask Ma'am Hanilet to give us a message, and I hope that huwag muna tayo magmaritisan dyan sa kilid. Makinig muna tayo dito kasi baka nakalimutan natin ang purpose dito is to mark this is a very significant day, the 30th day of the detention of the former president. You can maritis tomorrow or some other day, but please not today. Yes. If you're here, be here because there's so many people all over the world who wants to be here. Pero hindi sila makapunta. So please respect the sanctity, the significance of this moment. Bukas na kayo magmarites. Thank you, ma'am. Please address the... Silent. Let's give her a round of applause. Ayaw ko na sana magsalita. Saka ma'am. Ma'am, Saka sa stage. 30 days. So, you know, when he became, at first noon, before 2016, away kami, kaya ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong taktak sa kanya, dada sa para mairita siya ba na. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo. Bakit gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao, wala nang lahat pagka tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat ng pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo, pakialaman. So, when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos nung first time ko nung sumama sa kanyang Cavite yun, doon ko nakita, kala ko bola lang. Baka binibilog lang yung ng tao ang ulo niya. So, yun. Nakita ko doon, sabi ko, parang iba ito ah. So, I started praying about it. Pray. I even look up to heavens. May hiningi ako na sign sa Panginoon. So, hiningi ko yung sign. Kaya ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay niya ang sign. Marami siyang sign sa binigay. Tapos, nung I remember it distinctly, na nung may nag sa akin, interview sa akin, sabi ko, Lord, sabi ko pala na, sige, ang ko lang nun, sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige, ipahiram namin siya sa Pilipinas, kasi ibalik mo lang siya sa kanilang buhay at bulusog. Kasi alam ko na anong gawin niya. I know that he's going to take his oath seriously. So alam ko na gagawin niyang maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niya magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kalsada na makauwi ng safe, miski na mag-gimmick, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So, I think he was the oldest president, diba? Na so, grabe ang prayers noon for his health. Even ang parating bisita nun sa Malacanang team of doctors, kung hindi mo alam. Just to take care of his health. Team of doctors, lahat yan, halo yan.
may pulmo, may neuro, may lahat. Basta team. Hindi ko na lang sabihin. Basta team. Nung time na nagka-pandemic, lahat tayo nahirapan, di ba? Amerika nahirapan. Pero, lahat yung, di ba, lahat ng tao, walang trabaho. Yung mga nasa, lahat pinahinto, di ba? Ako, remember ko, March 16 pa lang, araw ng Davao. Sarado ko na lahat ng ano ko, tindahan ko. Hindi na ako naghintay ng ano. Sarado talaga lahat. So, walang mga trabaho. So, matagal siya hindi nakauwi noon. More than 1 month. Kasi walang biyahe, di ba? Walang flight. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, mga advisors, yung mga lahat ng kapalibot sa kanya, pinipigilan siya kasi kailangan nila make sure na safe siya, diba? Tsaka healthy siya. Kasi siya ang presidente. So, ini-insist niya cabinet meeting. No, we're gonna have cabinet meeting. Just to show to the people that there's a working government during the time of pandemic. Even wala, it doesn't care. When sabihin niya, naalala ko noon, pag nag-wire na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga elemento, mga kidnapper, mga criminal. Pag nag-wire na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over the or sa social media na pag mag-drive ako, kung sa Bisaya pa, mulukso akong kasing-kasing. Kaya magdagan akong panguna-una sa akong anak ba. Kaya syempre, minor, tapos helpless pa. Kasi baka balikan. Yun talagang ko. Pero yun, binuna niya pa nga Pilipino sa pamilya. Sakit ng bakay. Kanya lagi, yun siya na may dalawang guard doon na nakikinig. Kung sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin yung lahat ang nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob nakatulong. Hindi ko talaga maubos maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So, hindi ko lubos maisip na may ganun ba? Saka, hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya ay nasa puso nila? Hindi ko talaga maano. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Miskin ako. Mag-uusap ako sa Panginoon. Kasi miski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang, awa na lang. Awa na lang. Miski wag nyo na lang anuhin. Wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Naalala nyo nung may bibitayin sa Qatar? Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Pinuntahan niya.
kinausap na yung ano. Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga ng kaibigan natin, na may working justice system tayo. Diba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo yung hindi ako mapakali nun, pinapakain ako sa loob ng bilya mo ng anak ko. Ma, magkain ka muna. Hindi ko kaya din ako ng pagkain. Kasi inisip ko, ano ba talaga ito? Ano ba? Kung ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig jail o ano? Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, ito yung ano na, nung ayaw nila ipapasukin ng documents para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako tumilong. Pinap ko yung isang kasama namin na galing Hong Kong. Kaya lumabas ako na ang sabi ko, paano muna palabas sa ano? Kasi yun ang ayaw nila papasukin ang documents. Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, gawaan namin ng paraan. Doon daw pinrin. Kaya pala matagal. Sabi ko, attorney, ano na? Kasi hinabol ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal ng kapakapal ng Pilipino. So, kaya, paikot-ikot ako dun sa doon sa Villamor. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandun yung makapal ng document. Napirmahan na lang. Ako mismo, make sure ko, mga basto siguro yun. Kasi gusto ko makahabot sa Supreme Court. Sumangkay ako dun sa, hindi ka kasi pwede ng sasakyan sa loob ng airport. Kailangan ka may, ano bang tawag dun? Yung may parang police car na parang malaman nila, pero plano na may dumadaan ang sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate, nandun din sila Senator Bong, may lawyer doon sa labas. Yung binigay ko yung documents, sabi ko, dalian mo. Sad kasi kailangan makita ng anak ko, kita ng maliit na bata na kasama namin. Pero hindi ko talaga akalain may taong ganito. Kaupo pa naman sila. Nasa pwesto, makawak ng pwesto, pero ganito. Ang ako lang unta ba, maluwag lang unta mo. Kaya 80 anyos. Yes. Wala naman na siya kuan. Halos wala na ganit na siya kusog. Pag nakita namin yung video, ma'am, pag ko'y nagagalis kami. Galit. Umiiyak kami. Galit. Minsan pagka maano kami ni KJ, siyempre, naubusan kami ng magagandang kwento na pwede ikwento. Pinapalkas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Pray na, siya ang nag-pray, nag-lead ng prayer. Isang si Kitty. Pero maano pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yun ang So,
nandito ako kasi gusto ko talaga. Hindi lang isa, hindi lang taga dito sa yung mga nagpunta rito, kundi sa buong mundo. Gusto ko ipagdasal natin talaga. Tayo huminto. Yes, ma'am. Always. Tayo huminto. Kasi yun lang talaga ang ano ko, every time pumapasok kami doon sa loob. Dinideclare ko, pinipray ko na ano, nakauwi na siya. So, sana talaga sa tulong ninyo, sa panalangin natin lahat, huwag tayong huminto hanggang makauwi siya. Gusto ko rin magpasalamat, pasalamat sa inyo sa lahat ng mga suporta ninyo. Alam ko nag-e-effort kayo pagpunta dito. Lahat sa ko. Masahe kayo, mag-day off kayo. Mga ganyan, mga minsan kasama yung mga pamilya nyo, mga husband nyo pa na foreigner na ibang lahi. Maraming salamat sa support natin. Kailangan talaga namin ang support ninyo lahat ng pamilya. Pray for him, pray for the Vice President. Pray for her. Kasi nandyan na nga, parang ayaw pa rin nila tumigil. Hindi ko maintindihan. Anong klaseng, hindi ko mapasok sa isip ko na parang intindihin. Hindi talaga pumapasok sa isip ko. So, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa pagpunta rito. So baka akala natin na ang pagpunta natin dito walang impact. Akala natin na pag pumunta tayo sa detention facility, pumunta lang tayo, picture-picture,